Ulitin ko lang sir yung mga question na tinatanong ko sa sarili ko bago ako mag-take ng OB, no? Apo. First is, una, meron na ba siyang napatunayan? Ibig sabihin, naka-break ba siya ng swing points? Pangalawa is, if nasa OTE level ba siya? Okay. Apo. Oo. Pangatlo is, if meron ba siyang fair value gap bago siya mag-break ng isang swing point? Okay, so ito sir, kaya siya sa akin valid is because una, meron para sa akin no, para sa akin may napatunayan na siya kasi ito for me is a swing point. No, Yes. take note lang sir na sa M15 time frame tayo. So, Yes, po. para sa akin sir is basag siya ng at least ng swing point dito. Yes po. Actually hindi lang 'yan no, ito pa. Major. Yes po, yes. Ito minor lang siya kasi nasa loob siya ng 15-minute structure. Pero still, para sa akin, naka-break siya dyan. Pangalawa is ito, sir. Ito. No, yung change of character sa baba. Check na yung unang question. Pangalawang question is, nasa OTE level ba siya? So, when we say OTE level, sir, is itong mga lines na to, no? Itong 50%, itong green, yellow na line is 0.61. Tapos yung orange is 0.78. I'll be honest sir, itong part na to is nasa 50% lang siya. Which is, hindi siya super high probability. Kasi di ba ang high probability natin supposed to be itong nasa dulo sana. Parang extreme siya. Apo. Extreme area siya ito. Pero tinake ko pa rin siya. Bakit? Kasi still, nasa ano pa rin naman siya. For me, nasa OTE pa rin naman siya. Or nasa equilibrium or 0.50. Third is yung meron ba siyang fair value gap. So we can see dito naman sir, meron namang fair value gap dito. Ayan, 'di ba? Kita naman sir, no? Ayan yung space between nung tatlong candle na to. Ito sir. Ayan, kita niyo ba sir? Yes. Yes po, yes po. Ayan, hopefully na ito yan. So yan, actually dalawa yan, isa dito, isa pa dito. Yung FVG na nakikita natin. So kaya ko siya kinonsider na high probability na OB. Kasi tignan mo pa dito sir, no? Nung na-break niya to, walang alinlangan eh. Although nakita naman natin nag-wick. Pero syempre reaction talaga siya, pero tignan mo naman yung sumunod na candle is napaka-strong, 'di ba? Yes po. Tignan mo pa sir, isa pa sa confluence ko, no. Tignan mo sa 4-hour time frame. Overall is kita naman natin ano siya. Kumbaga bearish move talaga siya. Kaya talagang bias natin dito is sell talaga. Yes, pero again sir, 'di ba? It is all probability naman. Pero syempre sir, ito pag pumunta siya dito, mas para sa akin mas malaki tong ano. Mas malaking chance to kasi nga nasa above equilibrium siya or premium price siya. Bali sir, ang ganda na explanation nyo. Malinaw sa akin tong ano yung ginawa niya sa 0.5 level. Nalito kasi ako dun sa chart ni Sir Jade, tatlo yung OB na define niya. Alimbawa sir dito sa 0.786, meron ba diyang fair value gap? Good question dun sir, no? Minsan kasi sir, nagtitake tayo kahit na hindi natin nakikita yung fair value gap sa 15-minute time frame. Pero when we go on 5-minute time frame kasi sir, medyo pang meron siya maliit meron talaga siya sir. Eto, kung kita mo naman. Yes sir, na yan na kita ko siya. Kung magre-refine tayo, ito talaga yan. And kita naman, meron siyang fair value gap pa dyan. Yun. But the definition, kung simpleng OB lang, yes, is OB siya. Kasi siya yung parang series of candle before the big move So talaga. Tama po. Saka tignan mo dito sir, tignan mo yung behavior niya dito, 'di ba? Consolidation, tapos biglang boom, 'di ba? Ano nangyari doon? So, ang iisipin kasi natin, meron sigurong ano dito. May nangyari dito, may mga pumasok na participant siguro dito na malaki. Kaya nag-break siya dito. Sa 5-minute lang naganap lang siya ng refine OB. Okay. Pero ang structure pa rin na nire-respect natin or yun, nire-respect natin is M15. Kasi parang ang logic dito sir is sa M15 kasi mas mataas siyang time frame. So mas reasonable yung OB na nag-break ng swing ng 15 minute kesa sa 5 minute. Parang gano'n. So, if dyan sa 0.786 sir, saka dito sa 0.618, so kung sa M15, parang wala siyang na-break na swing or ano? Yes. Actually,
Pero actually meron, sir. Kasi ito is a yung recent swing, ito is a kumbaga one leg kasi to, sir. Considered as one leg to sa 15-minute time frame. So basically, nag-break talaga siya dito. Okay. So nag-break pa rin siya. Ganun. Kumbaga sa overall na galaw niya na yung parang ano. Unlike yung dito kasi sa 0.5, yun nga, yung parang near lang yung ano niya, yung sa may swing na okay. Medyo na-grasp ko naman yung ano. Kasi tatlo yung guhit niya. Yung sa 0.618 nag-guhit din siya. Tignan natin, sir. Tignan natin sa kanya. Sa EU yun. Ay, ano ba yun? EU yun, no? Ito. Oo, sir. Kaya, oo. Okay, good. Really good question to, sir, no? Ito, pag tinignan mo siya dito sa sa M15. Ayan, no, sir. Kita mo rin na parang merong nangyari kasi dito. Fair na nag-break pa rin siya ng ano dito. Ayan. Tsaka, nasa ano pa siya, nasa eksaktong OTE pa siya ng 0.61. 618. So, consider pa rin naman siya, sir. Okay pa rin siya. FVG pa rin nga yan. FVG pa rin siya. Ito, sir, meron pa rin siyang maliit na FVG. Tapos, saktong-sakto pa. Kasi, di ba, sir, saktong-sakto yung ano niya. Pati ito, saktong-sakto. Yun, malinaw sa akin yung sir, yung 0.786 sa 0.618 na may nakita ko yung FBG nun actually sa M5. Hindi ko lang masabi na if ano yung i-consider kung break of structure, which is kita ko siya dun sa sa 0.5, nakita ko yung although yung FBG ng 0.5 hindi ko nakita, buti na banggit nyo dyan, so ngayon ko lang siya nakita. Actually, ito yung tatlong OB na yun, sir, nag-break talaga siya kasi nga kung ititignan natin siya sa M15, nag-break naman talaga siya, sir, di ba? So yun, pwedeng yung tatlo kasi na yun, pwedeng isa doon yung reason kung bakit nag-break yung gets mo, sir? Nag-break siya, 'di ba? Ito, 'di ba? Itong choke na 'to. So, ang reason nito is pwedeng ito, yung nasa 50%, pwedeng ito or pwedeng ito na OB. So, parang ganun yung logic doon, sir. Parang ganun. Sir, paano pala yung paano kayo nagkakaroon ng confirmation entry? Kunyari, lumalapit na siya din sa area na Okay, ganito, sir. Sa confirmation entry naman, kunwari ito, no? Kunwari hindi ako nag-take ng entry dito. Actually, na-late ako. Supposed to be dapat dito siya. Pero na-late ako dito. Pero kung gusto mo ma-confirm talaga, punta ka lang sa lower time frame, sir. Tapos, hanap ka ng structure na kumbaga swing structure niya. For example, parang lang din, parang sa 15 minute lang din kung paano tayo naghahanap, sir, ng break of structure. Kunwari dito, no? Sige, simulan natin dito. Ito, sir. Pag ito yung sa paningin ko, ito yung swing low pagkatapos niya, or ito yung swing low nung nag-break siya dito. Kita mo, sir, lang. So, parang ito, one leg to. Yan, one leg. Kaya pag ito nakita ko, sir, na nag-break dito, ayan, tapos maghahanap na ako ng parang, kunwari, ganyan. Maghahanap na ako ng OTE doon sa doon sa swing na yon, kung makakita na ako ng structure na ganyan. So yun, ito, hintayin ko na lang siya na umakyat ulit dito sa points ko na to, tapos magsisell na ako dito. Parang ganon, sir. Ito yung confirmation sa lower time frame. So, paano mo, sir, yung magandang, hindi naman maganda, I mean, yung paglatag ng risk. Paglatag ng risk. Oo, sir. Kung kasi usually, ba dapat? Hindi ko alam kung yung pag-set ng sa OB. Oo. Pag-set ng SL ba, sir? Tsaka sir. Okay. Yung Sa kasi, sir, sa EU, sa mga major pairs, sa akin, usually nasa yung SL ko nasa 7 to 12 pips lang yung SL ko. Pero minimake sure ko naman na kino-cover ko yung last candle ng OB. Pero syempre, sir, depende rin yan sa'yo. Kung gusto mo, mas safe, dito ka sa pinaka-swing talaga.
Kaya lang, ang laki na ng magiging... Yun naman ang downside nun, sir. Tataasan mo din yung TP mo pagka ganun. So, depende na talaga sa parang risk appetite mo, sir. Kung paano ka magsiset ng SL mo. Nakikita ko nagpo-post ba ng SL nila, no? Hindi naman talaga masyado ding malayo. Depende rin yan, syempre depende rin yan talaga sa inyo, sir. Lalo pag first time, kung medyo nasasaktan ka pa talaga na SL, di taasan mo na yung mo, SL mo, hanggang sa ma-feel mo na parang, okay na ako mag-take ng risk dito, parang ganun. Di, sige, di ba? Kumbaga, at the end of the day, sa mo rin yan sa risk appetite mo rin talaga. Okay, sir. Basta importante, makover mo yung katulad dito, ako kinover ko lang to kasi feeling ko if aakyat pa yung price dito, siguro dediretso na siya hanggang dito sa dalawang part na dalawang OB na to. Okay, thank you, sir. May question lang ako, sir. Istorboy na kita kasi thank you, sir. Sige po. Sir, kasi hindi naman na-discuss yung win rate ng strategy. Sa experience nyo, ano yung Actually, na-discuss yun. Alam ko na-discuss yun, sir. Oo nga pala, na-discuss yun, sir. Punta ka dun sa may Zoom recordings, ito. Okay. Napanood nyo na ba lahat to, sir? Hindi pa, sir. Recently lang ako nag-join, kaya inuna ko lang panoorin muna yung mga lesson bago mag-Zoom recording. Actually, dito na-discuss. And dun sa lesson din, actually, na-discuss yun dun, sir, yung sa may backtesting ng drive. Napanood nyo na po ba yun? Yung yun, sir. Hindi pa. Ang pinanood ko bali lahat ng lesson, din yung pinaka-recent na lesson nyo sa mapping. Para syempre, mapamiliarize muna ako sa mapping. Tayong dumepende talaga sa trading lang. Kasi ang tendency, pagka ine-expect lang natin yung trading talaga, yung result ng trading, maghahanap talaga tayo ng trades kahit wala. Alam mo yun? So, yun yung unang ko siguro, sir. Advice siguro. Kasi from personal experience, kasi nung nag-start ako, talagang sabi ko sa sarili ko, ito lang gagawin ko. So, give up ko lahat, ito lang ginawa ko until such time na discover ko na yun pala yung reason ba't di ako nag-breakthrough. Kasi ina-expect ko yung trades ko na mag-work. Narinig ko yung mga terms, yung mga inducement, yung mga mitigation, which hindi ako masyadong familiar. Pero yun, para hindi lang tayo masyadong, kasi ma-overwhelm, kasi naka-overwhelm talaga sir ang ICT Sobrang dami pang methodology ng ICT. So, kung mapapansin nyo, ilan lang sa methodology ang ginagamit natin, which is yung OB, yung fair value gap. Sabi nga nila, always keep it simple na lang kasi besides, hindi naman natin alam talaga anong mangyayari sa market Yun nga, katulad doon, may nakita ako na yung nag-post siya ng payout, nakapasa naman siya, tapos parang 7 trades per day yung sabi ni Prof. Firms. Normal ba na ganun sa ganitong strategy? Pwede siguro, sir, siguro pag kung sunod-sunod yung panalo niya, kasi meron ding mga rules na, kunwari pag natalo ka na, saka ka lang mag-stop Merong ganoon. So, kunwari, naka 3 trades na ako, lahat panalo. Di ba ako i-stop, di ba? Di mag-stop ako pag natalo. Di stop. At least, kunwari, kung naka 3 days, 3 wins na. Tapos, hihintayin ko lang malos ako. Baga, depende rin sa rules na isiset mo sa sarili mo, sir. Maybe, naka 7 straight wins siya. Pwede naman yun. Importante, alam niya yung ginagawa niya na masama nun, kung natalo siya, tapos, nag-trade siya ulit, tapos tinaasan niya yung risk niya. So, yun masamang behavior na yun for me. Revenge trading. Tanong-tanong lang ako siguro, sir, no? Sige po. Medyo, pero medyo malinaw na naman sa akin kasi medyo na-discuss niyo naman talaga. Sige. Okay, sir. Alright. Sige, sir. Thank you very much. Okay, no problem. Okay, thank you, sir. Thank you.